Isa pong mapagpala at matagumpay na araw sa lahat ng ating taga-subaybay at tayo muli ay mag-aaral sa Book of Matthew chapter 13 verse 1 to 6. Ito po ay kwento patungkol sa mga parabola na itinuro ni Jesus. At ang title po ng ating mensahe ay Anong klase kang lupa o ang talinhaga patungkol sa manghahasik. Isa pong maikling kwento na ang kwentong pong ito ay tungkol sa isang manghahasik o isang magtatanim na may mga binhi o butil na itinanim sa apat na klase ng lupa. Ito po ay sa batuhan, sa mabuting lupa, sa matinik, at sa daanan. Mamaya po akin pong ipapaliwanag isa-isa ang ibig sabihin po ng parabolang ito. Ngunit bakit nga ba ang Panginoong Hesus ay nagkwento ng mga parabola? Ano nga ba ang kanyang layunin at purpose? Ang mga parabolang ito ay tinuro ni Hesus ay naglalayon na ipakilala sa mga disipulo ang mga natatagong misteryo patungkol sa kaharian ng Diyos. At ito naman ay itago sa mga hindi tunay na naniniwala katulad ng mga Pariseo, mga skriba at mga reliyosong tao na wala namang pakialam patungkol sa kaharian ng Diyos. At ang kanilang concern ay ang kanilang sariling posisyon at ang kanilang relihiyon na pinapatatag o tinatatag. Sinabi po ng verse 14 at sinasabi ng Panginoon ng paulit-ulit na makinig man kayo ng makinig, ngunit hindi kayo nakakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita kailanman. Ito ay isang propesiya sa libro ng Isaiah chapter 6 verse 9 patungkol sa mga taong nakikinig ngunit nagbibingi-bingihan at nakakita ng mga kagilagilalas at kapangyarihan ng Diyos ngunit nagbubulag-bulagan sa katotohanan patungkol kay Jesus bilang isang Kristo. Ito po ay paalala sa atin na dapat tayong makinig ng salita ng Diyos ng full attention at hindi magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Ipinagpapala ko po ang bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon na buksan nawa ng Panginoon ang ating mga espiritual na pandinig at pagkaunawa upang maintindihan natin lubos ang espiritual na mga kahulugan patungkol po sa talinhaga, especially ang parabola o talinhaga patungkol sa manghahasi. Ang point number 1 po ng ating mensahe ay ang pagpapaliwanag sa talinhaga patungkol sa maghahasik in verse 1 to 9. Ang mga hasik po ay nagsisimbolo o nagpapatukoy sa ating Diyos na siyang tunay na hari na may kontrol ng lahat at siya ang tunay na nagpaplano ng kaligtasan ng tao. Alam niyo po ba na ang kaligtasan ay pinlano na ng Panginoon bago tayo ipinanganak at pinili niya na ang bawat isa sa atin? Siya ang manghahasik o manlilika na siyang magbibigay sa atin ng daan para mamunga at umunlad sa espiritual. Kahit po ang pagpapatubo at pagpapalago ay mula po sa biyaya ng Diyos at hindi sa karunungan at kaalaman ng tao o kagustuhan. Tayo rin po ay sumisimbolo sa isang mga hasik kung tayo ay mga ibanghilista o disipulo sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos para magpalaganap ng kanyang salita patungkol sa kaharian ng Diyos. So tayo rin po ay manghahasik sapagkat ginagamit tayo ng Panginoon bilang instrumento para ipakilala si Jesus na siyang tunay na kaharian ng Diyos. Ngunit po ang mga Pariseo, ang kanilang pakialam ay ang pisikal na kaharian at anong kanilang magiging pwesto o posisyon sa pisikal na kaharian. Ngunit ang Panginoon ay walang pakialam po sa pisikal na kaharian sapagkat naparito siya para iligtas tayo mula sa kaharian ng kadiliman at ilipat sa kaharian na siya ang hari
at magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, kapayapaan at tunay na pag-ibig. Ang binhi naman po o ang salita ng Diyos ay nagpapatukoy sa salita na siyang naitatanim sa ating puso. Ito po ay isang binhi na mayroong buhay. Ang buhay na ito ay galing kay Kristo. Ang buhay na ito o si Kristo ang siyang nagbigay sa atin ng buhay. At ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para magbago sa atin, magbago ng ating kaisipan at magbago ng ating identity bilang anak ng Diyos. At kahit pa ang pagbabago ng ating kinabukasan sapagkat dapat tayo ay mapapahamak sa impyerno, ngunit binago ng salita ng Diyos si Hesu Kristo na siyang buhay at katotohanan ang ating buhay. Kaya napakabisa po ng salita ng Diyos. Kung atin po itong pakikinggan, ating aalamin, tiyak po ito ay gagawa at kikilos sa ating buhay. So, naniniwala po ako na ang taong nakikinig ng salita ng Diyos ay may pagbabago, una sa espiritual niyang katayuan, at ito ay lumalabas sa kanyang outward o panlabas na katauhan. Kaya na, na sinisikap natin na maging isang tunay na tagapagsunod ni Kristo sapagkat tayo na ngayon ay nabubuhay sa salita ng Diyos. Pangatlo po ay ang lupa. Ito po ang puso na siyang tumutugon sa ating mga salita. Alam niyo ba mga kapatid na ang ating puso ay puno ng kadiliman, katigasan at maraming mga bagay na hindi nararapat at marumi sa atin. Ngunit sa dakilang biyaya ng Diyos, ang mga sagabal at mga nagmamatigas na puso natin ay tiyak na lalambot kung ang Panginoon ang siyang magbubukas nito at kung tayo ay meron ding puso na sumunod para sa Kanya. Ang espiritual po na paglago bilang mga anak ng Diyos ay isang patuloy na proseso. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo, patuloy na inaalis ng Panginoon ang mga makasanlibutan na puso at mga pagnanais at kinakailangan natin na magkaroon tayo ng malakas na pananalig at pagtitiwala sa Diyos sapagkat gagamitin ng Panginoon ang ang puso na may pagsunod sa Diyos. At kung tayo lamang ay nakikinig, doon babaguhin ng Panginoon ang ating mga puso. So patuloy po tayong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Pangalawa po ay ang paliwanag patungkol sa apat na klase ng lupa o puso na siyang tumatanggap sa salita ng Diyos. Atin pong siyasatin ang ating mga sarili sa oras na ito sa ating pakikinig kung anong klase ng puso ang meron tayo sa pagtanggap ng sasalita ng Diyos. Hindi po ang may problema ay ang tagapagsalita o tagapagturo. Ang problema po ay ang puso kung ito po ba ay handa. Ang una pong puso ay ang puso o ang lupa na matigas na kung saan ito ay itinanim sa daanan. Alam po natin na ang espalto na daan ay matigas. Sabi po sa verse 3 hanggang 4. Meron pong itinanim na salita ng Diyos, ngunit ito ay hindi tumubo sapagkat espalto at napakatigas. At pagkalipas ng ilang minuto o oras, ito ay kinain ng mga ibon. Ito po ay ang mga puso na nakikinig ng salita ng Diyos o tumanggap ng salita ng Diyos, ngunit ang kanilang puso ay napakatigas katulad ng isang spalto na daanan, puno ng kasalanan. Walang interes sa salita ng Diyos at hindi tunay na may pagkaunawa sa espiritual na bagay. Ito yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit binaliwala nila ang salita ng Diyos. Ito yung puso na maraming pagdududa, maraming takot, o pusong matigas na may kayabangan at
taas. Alam niyo po ba na yung mga taong ayaw magpaturo ay isang pusong matigas o mapagmataas? No, dapat po tayo may puso na mapagkumbaba na kung saan willing tayong makinig. Sapagkat kung hindi po, ang salita ng Diyos ay tulad ng isang ibon, ito ay kukunin niya, ito ay nangangahulugan na si Satanas ang siyang kukuha at aagaw ng binhi na nagbibigay ng buhay at wala pong kaligtasan dito. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Si Kristo po ay may buhay. Kung itatanim lamang natin siya sa ating puso. So, marapat po na magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon at umasa tayo sa kanyang biyaya at kanyang pagliligtas. Pangalawa po, ang lupa na mababaw. Ito naman ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit, hindi sila umuugat sapagkat napakabato, mababaw na klase ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pinipili lamang nila ang kanilang pinapakinggan at ang gustong marinig. Ito ay kumakatawan sa mababaw na klase ng pananampalataya. Ah, Kristiyano ako, nagsisimba naman ako. Ngunit sa simula lamang, ngunit wala naman talagang pananalig. Kumbaga, wala silang eagerness o pagsigasig na lumalim at gusto pang makinig. Mabilis silang magtampo at hindi nagtsatsaga. Ito po at dumaan ang araw, ang mga pagsubok, ang realidad at hindi sila lumago sapagkat nung nainitan, dumating ang mga tribulation, ang mga problema, nanuyot agad sila sapagkat hindi nila kinaya ang mga problema. Ayoko na maging Kristiyano sapagkat maraming problema. Sila ay tumalikod at umalis dahil sa sitwasyon. Ito po yung mga klase ng mga Kristiyano na nagsisimba lamang at ayaw ng problema. Ito yung mga anak ng Diyos o Kristiyano na laging sa simbahan, sa kasiyahan lamang, pero pag hindi na masaya, pag may mga conflicts na, lalayo sila at pupunta din sila dun sa ibang simbahan. Mababaw at mabato. Pangatlo po ay ang lupa na masikip o matinik. Ito naman ay ang comparison ng isang mananampalataya na makamundo at nagkukompromiso pa sa makamundong bagay. Siya ay nalilito, gusto ko ba ang sanlibutan o gusto ko ba ang Panginoon? Siya ay na madalis na natutokso sa mga makamundong bagay katulad ng kayamanan, material at pisikal na siyang humahadlaw sa kanyang paglago sa pag-serve sa Panginoon. Sabi ng Matthew 6 verse 24 na hindi tayo pwedeng magsamba both sa Diyos at sa pera o si Mammon God. Kailangan nating ah, i-hate ang isa at isa ang ating pagsisilbihan. Sino ang gusto mong pagsilbihan at sino ang gusto mong tunay na i-priority sa iyong buhay? Ito yung mga tinik na nakinig ng salita ng Diyos tumubo ngunit hindi lumalago sapagkat sila ay nalulunod at nacho-choke ng mga makamundong bagay. Hindi sila magamit ng Panginoon sapagkat Monday hanggang Sabado sila ay makamundo at Linggo lamang sila maka-Diyos. Ayaw po ng Panginoon ang klase ng puso na ganito. Siya sa atin natin nating sarili kung buong linggo, inuuna ba natin ang Panginoon sa ating buhay? Siya ba ang priority natin at siya ba ang ating kasiyahan na kahit sa loob ng problema at pagsubok, tayo ay nagiging payapa at masaya sapagkat kasama natin ang Panginoon? Pang-apat po ay ang lupa na mataba kung saan ito ay cultivated, ito ay sakto ang timpla at handang-handa. Ito ay ang puso na madaling tumugon sa salita ng Diyos at nagkakaroon ng buhay, may excitement at nag-uugat at ah, ma- gusto niyang sumipsip ng mga nutrients na siyang magtutulong sa kanya para lumago. Ikaw nga ba ay may kauhawan sa salita ng Diyos, sa kanyang presensya sa araw-araw?
Alam niyo ba, sa apat na ito, isa lamang o kokonti ang naguugat at namumunga. Ibig sabihin, hindi po lahat ay magiging katulad ng isang matabang lupa. 3 out of 4 or 1 out of 4. Ibig sabihin, ito lamang ang mga tunay na nananalig sa Panginoon. Sa loob po ng simbahan, hindi po natin nababatid ang tunay na puso ng lahat ng ating miyembro. Ngunit ang aking panalangin po sa bawat isa sa atin na tayo ang maging isang tao na ito na siyang handa po na tumugon at lumago sa pananampalataya at pagpapakilala o kilalanin si Jesus sa ating buhay. Sapagkat ang pangako ng Panginoon, kung tayo ay mag-uugat kay Kristo at yayabong kay Kristo, tayo ay mamumunga ng mga espiritual na mga bagay. Ayon po sa Galatians 5:22-23. Makikita po sa ating mga bunga kung tunay tayo may Kristo at may pagbabago. Hindi na natin kailangan sabihin sa iba o ipabatid na ako ay binago ng Panginoon sapagkat may ilan, may 30, may 60, may 100. Iba-iba po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ngunit ang tiyak po na kung tayo ay merong isang handang puso na makinig, tiyak po na tayo ay mamumunga sa tamang panahon or season ng buhay. Sabi po ng Ezekiel 36:25-27, gusto ko pong i-meditate ninyo ang mensaheng ito, ngunit simply saying po na lumapit tayo kay Jesus at bibigyan niya tayo ng panibagong puso. Alam niyo po, ang puso ay hindi natin mababago. Ito ay matigas, ito ay maraming mga obstacle, marami pa tayong mga kagustuhan sa buhay. Ngunit kung tayo ay lalapit sa Panginoon, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng isang puso. Puso na mayroong desire na makilala pa si Jesus. Mula po sa apat na klase ng puso, anong klaseng puso ang puso mo ngayon sa pagtanggap ng salita ng Diyos? Nawa ikaw ay isang pusong handa, bukas, na magabayan ng banal na Espiritu upang ikaw ay sumunod sa kanyang kalooban sa ating buhay. Muli, isa pong mapagpalang araw sa lahat, and God bless you.